Iniulat ng isang source na sinabi umano ng British government na ipapadala nila ang kanilang aircraft carrier na HMS Queen Elizabeth kasama ang mga support ships nito matapos ang ginawang panghaharas ng China Coast Guard sa supply ship ng Pilipinas. Sinabi ng Defense Minister ng United Kingdom na hindi umano katanggap-tanggap ang mga ginagawang panggigipit ng China sa mga maliliit na bansa sa Indo-Pacific region at dahil dito, ipapadala ng kanilang bansa ang HMS Queen Elizabeth sa sea. Sinabi na sumusobra na umano ang mga ginagawang pang-aabuso ng China sa West Philippine Sea, partikular na sa Ayungin Shoal, at kasama ang Estados Unidos, sisiguraduhin nila na mapanatili ang freedom of navigation sa nasabing karagatan. Isiniwalat din na plano ng kanilang gobyerno na patawan ng mga economic sanctions ang China at isa umano itong malakas na mensahe laban sa komunistang bansa at nangako na hindi nila papayagan na magpatuloy ang anumang klaseng pang-aabuso sa Indo-Pacific region. Iniulat ito matapos ibinasura ng Pilipinas ang demand ng China na alisin ang isang grounded na Philippine vessel sa Ayungin Shoal. Sinabi ng DFA ng BRP Sierra Madre, isang permanenteng military station na inatasang protektahan at isecure ang mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi ng tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs sa isang pahayag ng deployment ng isang Philippine military station sa sarili nitong jurisdiksyon ay bahagi ng karapatan ng Pilipinas at hindi umano ito lumalabag sa anumang batas. Ang Philippine government ay mayroong maliit na presensya ng mga sundalo sa Ayungin Shoal na kung saan ay matatagpuan 105 nautical miles mula sa pinakamalapit na probinsya ng bansa at nasa loob ito ng 200 nautical mile exclusive economic zone at continental shelf gaya ng itinakda ng UNCLOS. Sinabi na nagpasya ang Pilipinas noong 1999 na mag-deploy ng isang permanenteng istasyon sa Ayungin Shoal bilang tugon sa ginawang iligal na pag-ukupa ng China sa Panganiban Reef na kilala rin bilang Mischief Reef. Ang BRP Sierra Madre naman ay isang kinomisyong barko ng Philippine Navy na nagsisilbing permanent station para sa mga tauhan ng Philippine military na itinalaga upang protektahan at isecure ang karapatan at interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea, partikular na sa Ayungin Shoal at sa paligid nito. Ipinatawag naman ni Foreign Affairs Undersecretary ang top diplomat ng China sa Manila upang personal na ipahayag ang sama ng loob ng Philippine government tungkol sa nangyaring insidente sa West Philippine Sea. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na sinabi umano ng isang US Navy Admiral na hindi dapat katakutan ang mga sundalo ng People's Liberation Army dahil magaling lang ang mga ito sa practice at duda siya na hindi magtatagal ang mga Chinese sa isang matinding giyera. Sinabi na nagkalat umano sa social media ang mga propaganda ng Chinese military para magmukha itong matapang at malakas at upang sila ay katakutan ng mga maliliit na bansa sa rehiyon. Ngunit alam umano ng US military ang totoong lakas ng People's Liberation Army at sinabi na hindi umano dapat matakot ang mga bansa sa mga ginagawang panggigipit at panghaharas ng China dahil puro paninindap at pananakot lang umano ang kaya ng Chinese military. Naglabas ng pahayag matapos ang ginawang pagharang at pagbomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard laban sa isang resupply ship ng Pilipinas na patungo sana sa Ayungin Shoal. Ito ay matapos iniulat
na magsisimula na sa katapusan ng taong ito ang inaasahan Joint Maritime Patrol sa West Philippine Sea sa pagitan ng mga hukbong dagat ng Estados Unidos at Pilipinas. Sinabi ni National Security Council Assistant Director at tagapagsalita ng National Task Force for the West Philippine Sea na si Jonathan Malaya sa isang public briefing na mga talakayan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos tungkol sa Joint Maritime Patrol ay nasa advanced stage na umano. Ang mga pagsisikap na magkaroon ng magkasanib na maritime patrol kasama ang Amerika ay nag-ugat sa iba't ibang insidente sa pagitan ng Pilipinas sa China sa West Philippine Sea. Nitong mga nakaraang linggo lamang, isang supply boat na kinomisyon ng Philippine Navy ang muling hinaras ng China Coast Guard. Nabigo ang ginawa sanang rotation at resupply mission ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal na kung saan nakaistasyon ang mga sundalo ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre matapos gumamit ng water cannon ng isang China Coast Guard ship upang itaboy ang resupply boat ng Pilipinas. Sinabi niya na pinaplansya na ng Amerika at Pilipinas ang ilang mga detalye at sila ay lubos na umaasa na ito ay lulunsad bago matapos ang taon. Ang Joint Maritime Patrol ay inaasahang makakatulong sa pagpapanatili ng freedom of navigation sa West Philippine Sea at sa buong South China Sea. Sinabi din ni Malaya na dahil sa nangyaring insidente, nagpatawag si Pangulong Marcos ng Command Conference upang talakayin ang paggamit ng China Coast Guard ng water cannon at ang mga opsyon na pwedeng gawin ng gobyerno.